Bakit nga ba wala tayo niyan? Bakit wala na tayong salita na tumutukoy sa mga nangyari sa nagtatapos na taon? Siyempre, iba pa yung salita ng taon na ginagawa ng UP Institute of Translation. Ngayon, kung ayaw nila, edi tayo na lang, ano nga ba ang 2024 Word of the Year para sa Pilipinas? Yung isang salitang sasalamin para sa 2024 sa mga nangyayaring bangayan. Ganon ako gaga... Excuse me, Tingin mo? point of order. Ganon ako gaga... Mr. Chair. Murahan, Patayin mo. taguan. July 18 pa raw umalis ng bansa si dating Banbantarlac Mayor Alice Go. Dedmahan, Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. parinigan, Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan, kabutihan. murahan pa ulit, Do not give me that habulan, ikaw talaga, Check katulong. taguan ulit, Kailangan na po ng PNP na buksan ang daan. rambulan, Nagkagulo na nang may makitang puting usok. Inakala ng mga supporter, tear gas ito. at lokohan. Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Ano nga kaya ang akma para sa Google sa Pilipinas sa taong ito? Pinakahinanap daw na salita ay heat wave dahil nga naman sa tindi lang na italang init itong Abril at Mayo. So interesado tayo sa mga bagay na may banta sa buhay mo. Pero sunod-sunod din naman ang mga bagyo sa taon na ito. Hindi ba? Ito ang tatlo sa mga international dictionaries na pumili ng kani-kanilang mga salita para sa 2024. Halimbawa, ang sa Oxford, napili ang isang kataga na tumutukoy sa pagkabobo na dulot ng labis-labis na pagkonsumo ng basura online. Ito ang brain rot. Demure naman sa dictionary.com. Patunay na pagdating sa wika ay malaki pa rin ang impluensya ng mga TikTok influencers. Samantala, sa Collins Dictionary, ang kanilang word of the year ay brat. Pero sa pagkakataon ito, ang brat ay may positibong konotasyon. Kung si Charlie XCX daw ang tatanungin, ang brat, ang makabagong definition daw ng salitang brat ay pagiging confident, independent, pero hindi ito tumutukoy sa ugaling spoiled na batang may masamang ugali, ha? BBM o Martin Romualdez? Yun pala yun, pero yung urig na kahulugan ng brat. Para may kilala tayong ganyan. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Di okay, sabi ko nga. So, friend na lang. Okay lang, friend? Parang isang kaibigan. Si Quago, na maraming kaibigang iba pang ibon. Na murang-mura lang naman. 10 milyong piso ang hinihingi ng Office of the Vice President para gastusan ang paimigay ng naturang libro. At hindi pusit. Na kapag nasusukol na ang pusit, ay nagaano ng maitim na pintas. Hindi masyadong nag-click eh. Kung Supra na lang, Supra. Kung may nagbanta ng Hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. at Ang galing yung ulo niya ba? And then I'll cut his head. nako, umi-skibidi toilet na yata yan, pare ko. Kung ano na lang, kung para tapos na ang problema, para wala ng away. She may not like the content of my answer. She may not. Like swalla la la. Like swalla la la. Swalla la la. She may not. Like swalla la la. Like swalla la la. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.